Tinalagay ng mga napinsalang lugar sa Cebu. May news to go si John Consulta live. John? Marisa, kasalukuyan nga sinasagawa ng mga eksperto ng City Engineer's Office ng Cebu City. Ito ang inspeksyon sa structural integrity ng Cebu City Medical Center o CCMC. 107 pasyente, Maris, ang nasa kalsada ngayon. Ito'y napilitan silang ilabas itong mga pasyente matapos ng makitaan ng mga pinsala itong loob ng CCMC. Ayon kaya Mayor Cebu City Mayor Michael Rama, minabut muna nilang ilabas mga pasyente para makasigurado sa kanilang kaligtasan dahil patuloy pa rin itong nararamdaman mga aftershocks. Ang pangamba kasi ng mga otoridad dito ay baka doon sa unang sigwalangan ng lindol ay maaaring nabawasan na itong structural integrity ng ospital at naninigurado lamang sila dahil baka may tumama na isang malakas na aftershock at baka tuluyang bumigay yung ilang bahagi ng ospital. Kung kaya't sa ngayon ay puspusan itong pagsuyod nga itong loob ng ospital para makita kung kakayanin pa rin magamit ito o hindi na. Sa pulong mamayang alas 11 ng umaga, Marisa, ay titipunin itong iba't ibang hospital heads dito sa Cebu para pakiusapan kung sakasakaling pwede magamit itong ospital ay hahatiin daw 107 ng mga pasyente sa mga ospital dito sa Cebu para pagsamantalang sila muna ang kumpanya habang patuloy na hinahanap ng paraan itong nabinsalang hospital Maris. Sa ngayon ay umabot na nga sa 875 itong aftershock na naranasan dito sa Cebu at patuloy pa rin tayo nakakaranas pa rin ng pagtinig. Baka may silamong na ganong alakasan nga para doon sa 7.2 magnitude na tumama dito sa bahagi ng Visayas. Ay patuloy pa rin ina-assess yung ilang mga gusali dito sa Cebu City particular para malaman kung pwede nang papasukin yung mga tao dito at kung kaya't ang pinakamahalaga daw ayon sa mga otoridad dito ay masiguradong ligtas ang mga gusali bago ito gamitin muli ng mga residente. Yan muna, latest mula pa rin dito sa Cebu City. Balik sa iyo, Maris. John, mukha bang matatagalan yung pananatili ng mga pasyente sa labas ng mga gusali, sa labas ng mga ospital? Maris, yan ang talagang pinaka-problema natin ngayon dito. Kung kaya't ang solusyon na lamang dito, una ay kung lumabas doon sa resulta ng inspeksyon ng City Engineer's Office ay pwede pa namang gamitin at kayang i-repair itong mga pinsala na mo itong Cebu City Medical Center ay papayagang ibalik yung mga pasyente sa loob. Pero pag lumabas itong mga engineer at sinabing hindi na maaaring gamitin, ay mapipilitan silang hatiin, dalhin sa iba't ibang mga ospital. Yun ang magiging paksa ng pulong mamaya, Maris. Pakikiusapan itong mga hospital heads ng iba't ibang ospital para sila na muna ang sumalo dito sa mga pasyente ng CCMC. John, kumusta yung lagay ng mga pasyente dyan? Kasi kahapon meron tayong nakuhang balita na kahit na mas ligtas yung mga pasyente dyan sa labas ng gusali, meron namang nasawi dahil nga sa walang ventilator. Well, sa ating impormasyon na kuha, Maris, doble tutok na ginagawa ngayon ng Health Department itong Cebu City dahil nga nais nilang madoble yung kalinga dito sa mga pasyente dahil tama ka, meron talagang mga medyo nahihirapan. Subalit talagang ayaw kasi nilang isugal, Maris, itong mga pasyente dahil baka nga naman malaki na yung pinsala nitong CCMC habang hindi pa puspusang na i-examine mabuti ng mga eksperto dahil kapag may tumama daw na aftershock baka malagay sa peligro ang kanilang kaligtasan ko kaya mas mabuti na lang daw muna na mamalagi muna sa labas pero minamadali na naman ngayon, Maris, itong inspeksyon at inaasahan na anumang oras mula ngayon ay ilalabas itong resulta at malalaman natin kung ibabalik pa sa loob ng ospital itong sa CCMC itong mga pasyente o dadalhin sa iba't ibang ospital dito sa Cebu City. Maris. Maraming salamat, John Consulta. Ingat kayo dyan.